Chapter 57. Chapter 57. Suratul Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1, lumuluwalhati sa Allah ang anumang nasa kalangitan at kalupaan, at siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Verse 2, sa kanya ang pagmamayari ng mga kalangitan at ng kalupaan, siya ang nagbibigay buhay at nagdudulot ng kamatayan, at siya ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Verse 3, siya ang una at ang huli, ang mataas at ang malapit, at siya ay maalam sa lahat ng bagay. Verse 4, siya ang lumikha sa mga kalangitan at sa kalupaan, at sa loob ng 6 na araw at pagkaraan ay pumaitaas sa kanyang trono sa paraang angkop sa kanyang kadakilaan. Nababatid niya ang anumang pumapasok sa kalupaan at ang anumang lumalabas mula rito, at ang anumang bumababa mula sa kalangitan at ang anumang umaakyat patungo rito. At siya ay nasa inyo sa pamamagitan ng kanyang karunungan saan man kayo naroroon, at siya ay lubos na nakakakita sa anumang inyong ginagawa. Verse 5, sa kanya ang pagmamayari ng mga kalangitan at ng kalupaan, at sa Allah ang pagbabalik ng lahat ng mga pangyayari. Verse 6, kanyang pinangyayaring ang gabi ay pumasok sa araw, at ang kanyang pinangyayaring ang araw ay pumasok sa gabi, at siya ay maalam ng nasa mga dibdib ng tao. Verse 7, maniwala kayo sa Allah at sa kanyang sugo, at kayo ay gumugol mula sa anumang yamang kayo ay kanyang ginawang tagapamahala rito. Kaya yaong mga naniniwalang kabilang sa inyo at gumugol sa kawang gawa, para sa kanya ay isang malaking gantimpala. Verse 8, at bakit hindi kayo maniwala sa Allah samantalang ang kanyang sugo ay nag-aanyaya sa inyo na maniwala sa inyong Panginoon, at kanyang tinanggap ang inyong tipan o kasunduan, kung tunay nga kayo ay naniniwala sa kanya. Verse 9, walladhi yanazzilu, at siya ang nagpahayag ng mga malilinaw na aya o kapahayagan sa kanyang alipin na si Muhammad, upang kayo ay hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at katotohanan ng Allah ay tigib ng kabaitan sa inyo, ang maawain. Verse 10, at bakit hindi kayo gumugugol sa landas ng Allah samantalang nasa Allah ang pamana o yaman ng mga kalangitan at ng kalupaan? Hindi magkapantay yaong mga gumugugol bago maganap ang pananakop sa Makkah at nakipaglaban, at yaong mga gumugol pagkaraan ng pananakop. Sila ay nakahihigit sa antas kaysa yaong mga gumugugol pagkaraan at nakipaglaban. Subalit sa lahat, ang Allah ay nangako ng isang pinakamabuting gantimpala, at ang Allah ay nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Verse 11, sino ba siya na maaring magpautang sa Allah ng isang mabuting pautang upang kanyang paramihin ito para sa kanya, at para sa kanya ay isang marangal na gantimpala. Verse 12, sa araw na iyon, iyong makikita ang mga naniniwalang lalaki at mga naniniwalang babae. Ang kanilang liwanag ay nasa pagitan ng kanilang harapan at ng kanilang gawing kanang kamay,
At ito ay magsasabi, ang magandang balita sa inyo sa araw na ito ay ukol sa mga hardin na sa mga ilalim nito ay may umaagos na mga ilog upang doon kayo ay mamamalagi ng walang hanggan. Iyan ang dakilang tagumpay. Verse 13, sa araw ding iyon, ang mga mapagkunwaring lalaki at mga mapagkunwaring babae ay magsasabi sa mga naniniwala, kami ay inyong hintayin upang kami ay mabahaginan ng inyong liwanag. Sa kanila ay sasabihin, magsibalik kayo sa inyong mga likuran at inyong hanapin ang liwanag. At ang isang dingding ay ilalagay sa kanilang pagitan na mayroong pintuan. Sa loob nito ay naroon ang habag, at sa labas nito ay naroon ang parusa. Verse 13, 12. Parusa. Verse 14, Yunadunahum. Sila, ang mga mapagkunwari, ay mananawagan sa mga naniniwala, hindi ba kami ay inyong mga kasama? Sila ay magsasabi, oo, subalit hinayaan ninyong mapariwara ang inyong mga sarili at kayo ay naghintay sa aming kapahamakan at nag-alinlangan at kayo ay nag-alinlangan ng inyong mga mapagnasang saloobin hanggang dumating ang kautusan ng Allah at ang manlilinlang o Satanas ay luminlang sa inyo tungkol sa Allah. 15. Kaya sa araw na ito, walang kapalit o pantubos ang kukuhanin mula sa inyo o mula sa mga di naniniwala. Ang inyong kanlungan ay ang apoy. Ito ay hindi nararapat para sa inyo at napakasamang patutunguhan. 16, verse 16. Hindi ba dumating ang panahon niya ang mga naniniwala upang ang kanilang mga puso ay magpakumbabang tumalima sa pag-alala sa Allah at sa anumang ipinahayag na katotohanan? At huwag nilang hayaang sila ay makatulad niya ang mga pinagkalooban ng kasulatan noon. At lumipas sa kanila ang mahabang panahon, subalit ang kanilang mga puso ay tumigas at karamihan sa kanila ay mga suwail. Verse 17, 16, 17. I'lamu. Dapat ninyong malaman ng Allah ang nagbibigay buhay sa lupa na dati ay tigang. Aming ginawang malinaw para sa inyo ang mga aya o tanda upang sakali kayo ay makaunawa. Verse 18. Katotohanan, ang mga lalaking mapagkawang gawa at mga babaeng mapagkawang gawa at yaong mga nagpapautang sa Allah ng isang mabuting pautang, ito ay idaragdag para sa kanila at para sa kanila ay isang marangal na gantimpala. Verse 19. At yaong mga naniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo, sila yaong nasa hanay ng mga makatotohanan at syuhada, mga martir, sa paningin ng kanilang Panginoon. Kanilang makakamit ang kanilang gantimpala at ang kanilang liwanag. Subalit yaong mga di naniwala at nagtakwil sa aming mga aya o kapahayagan, sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impyerno. 20, verse 20. A'malu. Dapat ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at aliwan at palamuti at pagyayabang sa isa't isa at paligsahan sa pagpaparami ng yaman at mga anak. Ito ay kahalintulad ng ulan na nagiging sanhi ng pagyabong ng halamanan na nagbibigay kasiyahan sa paningin ng mga manananim. Pagkaraan ito ay matutuyo at iyong makikitang nanilaw at pagkaraan ay magiging nangagkalat na dayami.
Subalit sa kabilang buhay ay mahapding parusa at kapatawaran mula sa Allah at mabuting kasiyahan. At ano ba ang buhay sa mundong ito maliban sa kasiyahang mapanlin lang? Verse 21. Sabi ko 21. Mag-unahan kayo tungo sa kapatawaran nagmumula sa inyong Panginoon at sa hardin na ang lawak nito ay kasinlawak ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ito ay inihanda para sa mga naniniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo. Iyan ang biyaya ng Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sino mang kanyang nais, at ang Allah ang nagtatangan ng dakilang biyaya. Verse 22. Walang dumating na sakuna o masamang pangyayari sa kalupaan at maging sa inyong mga sarili maliban na ito ay nasa talaan bago pa man namin tuluyang ipatupad ito. Katotohanan, iyan ay madali para sa Allah. Verse 23. Aladina. Upang kayo ay hindi maghinagpi sa anumang umalpa sa inyo at kayo ay hindi magmalaki sa anumang biyayang ipinagkaloob sa inyo. Hindi minamahal ng Allah ang mga nagmamagaling at mga mapagyabang. Verse 24. Yaong mga mararamot at nag-uutos sa tao ng karamutan at sinuman ang tumalikod o nagkait, katotohanan ng Allah ay mayaman, walang pangangailangan sa kanyang mga alipin, ang kapuri-puri. Lakad arsalna. Verse 25. Katiyakan aming ipinadala ang aming mga sugo na may malilinaw na katibayan at aming ipinahayag sa kanya ang kasulatan at ang timbangan ng katarungan upang mapanatili ng tao ang diwa ng katarungan sa kanilang mga gawain, at aming ibinaba ang bakal na kung saan ito ay isang makapangyarihang sandata sa larangan ng digmaan at bilang mga pakinabang para sa tao, at upang gawing malinaw ng Allah kung sino sa inyo ang tatangkilik sa kanya at sa kanyang mga sugo na hindi nakikita. Katotohanan ng Allah ay malakas, ganap na makapangyarihan. Verse 26. At katiyakan aming ipinadala bilang sugo sina Noah at Abraham, at aming ginawang ipagkatiwala sa kanilang mga supling ang tungkulin ng pagkapropeta at kasulatan, at kabilang sa kanila ay ang isang napatnubayan, subalit karamihan sa kanila ay mga suwail. 27. Pagkaraan aming ipinadalang sumunod sa kanilang mga yapak ang aming mga sugo. Aming pinasunod sa kanila si Jesus, ang anak na lalaki ni Maria, at aming ipinagkaloob sa kanya ang Injil o Ebanghelyo, at aming itinanim sa mga puso niya ang mga sumunod sa kanya ang pagmamalasakit at habag, at ang di pag-aasawa na kanilang iminungkahi ay hindi namin itinagubilin para sa kanila, maliban na ito ay kanilang kusang ginawa upang hanapin ang kasiyahan ng Allah, subalit ito ay hindi nila nagawang tuparin sa parang dapat tuparin. Gayunpaman aming pinagkalooban niya ang mga naniwalang kabilang sa kanila ng kanilang gantimpala, subalit karamihan sa kanila ay mga suwail. 28.
O kayong mga naniniwala, matakot sa Allah at maniwala kayo sa kanyang sugo na si Muhammad at katiyakan na kayo ay kanyang pagkakalooban ng dalawang bahagi ng kanyang habag at gagawa para sa inyo ng isang liwanag upang kayo ay tumahak sa tuwid na landas at kayo ay kanyang patatawarin at ang Allah ay mapagpatawad ang maawain. Verse 29. Lihala. Verse 29. Magkagayon nga ang mga angka ng kasulatang Hudyo o Kristyano ay kanilang mapag-aalaman na sila ay walang kakayahang kumuha ng anumang bagay mula sa mga biyaya ng Allah, na ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ng Allah. Kanyang ipinagkaloob ito sa sinumang kanyang nais, at ang Allah ay siyang nagtatangan ng dakilang biyaya.